Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-atya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-atya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Magsasala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Waring natutuwang sa aking sumamba, at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan. Hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away, kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang. Ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin ninyo sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo
at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho ng pagyuko ang katabi ninyo. Good afternoon. Mga kapatid, ngayon po ang unang Biyernes, hindi po ng buwan, kundi ng panahon ng Kwaresma. Nakakagulat ho parang nung nagsimula ang pandemya, ang quarantine, ganitong panahon din, Kwaresma. Inabot na naman tayo ng bagong Kwaresma o ng Lent. Nung Wednesday, Ash Wednesday, sinimulan natin ang panahon ng Kwaresma. At this is the first Friday of Lent. At huwag niyo pong kalilimutan, ang lahat ng Biyernes ng Kwaresma ay
Abstinence Day. Pero nung Miyerkules, hindi lang tayo dapat nag-abstinence. May isa pa tayong ginawa dapat. Ano po yon? Fasting. Punta muna tayo sa abstinence. Di ba kapag Kwaresma, may 3 gawain. Para kung nagbibigay na ng recollection dahil sa Tuesday, magbibigay ako ng recollection, Lenten recollection dito. Pero maikli lamang, no? Simple review lang. May 3 gawain tayong patitibayin, pagsisikapang gawin ngayong Kwaresma. Ano po yon? Prayer, fasting, almsgiving. Na? Panalangin, pag-aayuno, at paglilimos o pagbibigay. At ang Biyernes ng Kwaresma o Lent ay Biyernes ng abstinence. Sino muna yung mga dapat gumawa ng abstinence? 14 years old, pataas. Abstinence. Hindi kakain ng karne, ng baboy. Sabi ko nga mukhang hindi tayo mahihirapan ngayon dyan. Sa mahal na mga karne at baboy ngayon, walang kahirap-hirap mag-abstinence. 14 pataas. Lahat ng Biyernes ng Kwaresma, bukod sa Ash Wednesday. At meron pa yung isa, fasting. Sino naman ang nire-required ng simbahan? Ayon sa batas ng simbahan, 18 years old hanggang 59 years old. Wow! Ang saya ng mga senior. Pero sa totoo lang po, kung sino pa yung senior, sila talaga ang nagfa-fasting Nakakahiya sa kanila. Kahit excuse na sila. So 18 hanggang 59. Kailan daw po ang paggawa ng fasting? Sabi ng batas ng simbahan, 2 araw. Ash Wednesday at Good Friday. Biyernes Santo. Hindi kakain ng karne, ng baboy, kahit ng manok, isda at gulay lang. And 1 full meal. So pareho yung abstinence at pareho yung fasting. Meron tayong pipigilan sa sarili natin. At yan ay pagpigil sa pagkain ng karne, ng baboy. Pero sa totoo lang mga kapatid, nung Ash Wednesday, ilan sa inyo ang talagang nag-fasting? Sige nga po, gustong makita ng Nazareno. Sino sa mga nandito ngayon at sa mga nakikisa sa kanilang bahay ngayon ang nag-fasting nung Ash Wednesday? Taas ang kamay. Ang magsinungaling, kawawa. Kita nyo na ho? At talaga namang hindi kayo nagsinungaling. So marami pala dito, it's either nakalimutan o nagpanggap na nakalimutan. O yung ibang nag-fast eating, hindi fasting. Kaya nga may nagtanong sa akin kahapon, sabi niya, Father, hindi ako nakapagpalagay ng abo. Pwede ba ngayon? Sabi ko, ano ka ba? Ash Thursday na. Hindi na Ash Wednesday ito. Ang iniintindi nila, yung abo. Pero tinanong ko, nag-fasting ka ba? Ang iniintindi lang natin yung paglalagay ng abo, pero meron pang mas mahalaga sa paglalagay ng abo. Yung unang araw ng fasting, pinagsikapan mo bang gawin? Huwag kayong mag-alala mga kapatid. 40 araw ang Kwaresma. Kung feeling mo at kung kaya mong tanggapin na hindi ka nakasunod, na hindi ka nag-fasting, na nagpanggap kang nakalimutan mo, huwag kang mag-alala. 40 araw ang Kwaresma. May ibang araw pa. Pwedeng bukas, pwedeng sa Lunes, pwedeng sa Martes. Gawin mo ulit. Sabihin mo, Lord, hindi po ako nakapag-fasting nung Ash Wednesday. Sa araw na ito, gagawin ko at ibibigay ko para sa iyo. Marami pang araw para tuparin natin ang ating tungkulin. Sa kultura po ng mga Hudyo,
alam ninyo, napakahigpit nila pagdating sa fasting o pag-aayuno. Pero may mga araw din, kagaya ng binibigay ng simbahan ngayon na Ash Wednesday at Good Friday, sa kultura ng mga Hudyo, may araw talaga sila ng pag-aayuno. May araw ng pagpa-fasting. Pero ito po ay ginamit ng mga Pariseyo laban kay Kristo at sa kanyang mga alagad. Pilit nilang hinuhuli si Kristo at ang kanyang mga alagad. At isa po sa mga ginamit nilang panlaban kay Kristo ay ang pag-aayuno. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Nakita ng mga alagad ni Juan Bautista, bakit kami po, lagi kami nag-aayuno? Ang mga alagad mo hindi nag-aayuno. Pero alam ni Kristo, bilang isang Hudyo, na may tamang araw ang pag-aayuno. Kahit alam ni Kristo, hindi ito pinaniwalaan ng mga taong ayaw sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, pag-bias ka talaga sa isang tao, lahat ng sasabihin niya, mali. Kapag bias ka na sa isang tao, lahat ng gagawin niya, kulang. Kapag bias ka na sa isang tao, lagi na lang siyang masama. Kapag may panghuhusga ka na sa isang tao, wala kang makikitang maganda at maririnig na tama sa kanya. Kaya kahit naman alam ni Kristo ang tama, kahit ginagawa ni Kristo ang mabuti, sa mata ng mga Pariseyo at sa mata ng mga taong ayaw sa Kanya, mali siya. Masama siya. Nararanasan mo ba yan? O ganyan ka sa isang tao? Kailan nila huling ipinaramdam sa'yo na wala kang nagagawang maganda? Kaya nga ngayong Kwaresma, mga kapatid, bantayan po natin hindi lamang ang mga ginagawa nating mali, ang mga ginagawa nating masama. Bantayan din po natin ang mga ginagawa nating mabuti at tama. Ano ang sabi ng ating unang pagbasa ngayon? Ipinaliwanag sa atin, no? Medyo mabigat ito. Kung pinakinggan ninyong mabuti ang unang pagbasa, inilarawan sa atin ang ginagawa ng mga taong nag-aayuno, ng mga taong nagsasakripisyo. Pag nag-aayuno ka, nagtitiis ka, nagsasakripisyo ka, may hindi ka kinakain, hindi ka kumakain ng marami, hindi ka kumakain ng baboy. Sa panahon natin ngayon, yung iba dinadagdagan pa. Kapag Kwaresma, hindi sila nagso-soft drinks. May kaibigan akong ganyan. Sabi niya, pag Kwaresma, hindi ako nagcho-chocolate. Hindi ako nagso-soft drinks. Sacrifice. Pero ano ang sabi ng unang pagbasa? Sa tingin mo ba, pag-aayuno na yan? Sa tingin mo, natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo? Nagsasakripisyo ka, nag-aayuno ka, pero puno ka pa rin ng galit. Alipin ka pa rin ng inggit. Nag-aayuno ka, pero ang damot-damot mo pa rin, mayabang. Nag-aayuno ka, pero naninira ka pa rin ng kapwa. Yung hindi mo kinain, dahil sabi mo, abstinence ngayon. Dahil sabi mo, fasting. Yung hindi mo kinain, nilagay mo lang sa refrigerator. At ang sabi mo,
wag mong gagalawin yan. Kakainin ko bukas yan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, tandaan mo, ang pagtitimpi, ang pagpipigil, ang pag-aayuno ay pagbibigay din. Yun ang pinakamahirap na pagtitimpi. Ang ibigay mo sa iba, ang gustong-gusto mo. Ngayong unang Biyernes ng Kwaresma, mga kapatid, hindi lang tayo mag-a-abstinence. Hindi lang tayo magfa-fasting. Do not just give more. You give better. Huwag ka lang magbigay ng marami. Huwag ka lang magbigay ng malaki. Magbigay ka ng mabuti. Aanhin ng Diyos ang napakarami mong binibigay kung marami kang sinisira at sinasaktang buhay. Dahil walang puso ang ginagawa at binibigay mo. Kaya sana sa mga susunod na araw ng Kwaresma at tayo ay magsasakripisyo, siguraduhin natin may puso ang gagawin at ibibigay natin. Do not give more, give better. Huwag ka lang magbigay ng malaki at marami. Magbigay ka ng mabuti. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming maawain, ipagkaloob mo po sa amin ng lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Muhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay, alak at tinapay, alak
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagdatangkilig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming Obispong tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Masdanin niyo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin
Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalaala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan, nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo para dasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban, upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong 5 mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Tumayo po ang lahat. Hindi laging madali ang magtimpi at maging mabuti, pero laging may gantimpala sa Diyos ang nagsisikap magpakabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain kayo at ingatan ng ating mapagpatawad na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng Poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.